Brother Markiel at ako po ngayon ay babahagi lang po ng salita ng Diyos sa inyo. Mabilis lamang po ito. So, umpisahan ko na po. So, hindi po natin alam yung kalagayan natin sa mundo. Ang lahat po ng bagay ay meron pong hangganan. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon sa madaling salita. Ang puno po ay nabubulok, ang mga gamit po nasisira, maging ang tao po ay may hangganan. At ang hangganan po ng tao ay ang tinatawag nating kamatayan. So ngayong mga oras na ito, saan po kaya tayo papunta kapag po napunta na tayo sa tinatawag nating kamatayan, So, ang ituturo ko po sa inyo ay ang pagpunta po ng langit, So, sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned, come short of the glory of God, Lahat po tayo ay nagkasala o lahat po tayo ay makasalanan. Sabi po doon, for all, yun po ay wala po exception. Ibig sabihin po, lahat po ng tao ay nagkakasala. Alam naman po natin ito. Kaya nga po, meron po tayong kasabihan na nobody is perfect. Ibig sabihin po ng lahat po ng tao ay nagkakasala. Ngayon, kung lahat po ng tao ay nagkakasala, yun po ay bad news. So ito po ay, ang share ko po sa inyo ngayon ay, meron po tayong tinatawag na bad news at yun nga po ay ang lahat po ng tao ay nagkakasala. Ngayon, sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Bad news din po yun. Kasi may kabayaran daw po ang ating kasalanan at yung ating pong kasalanan, ang kabayaran daw po niya ay kamatayan. Ngayon, ang Biblia po ay nagturo ng dalawang uri ng kamatayan. Kamatayang spiritual po at kamatayang pisikal. Ngayon, yung kamatayang pisikal po, kapag po tayo dito sa mundo, ay kinuha po ng Panginoon or kapag tayo po ay dumako sa tinatawag na kamatayan. Ngayon, ang kamatayang spiritual naman po ay kapag po yung ating katawan, kapag po yung ating kaluluwa ay napunta po sa impyerno. So, wala pong tao ang gusto po ang kanilang kaluluwa ay mapunta ng impyerno. So, subalit, yun nga po, dahil nga po tayo ay nagkakasala, ang ating po mga kaluluwa ay nahatulan patungong impyerno. Yun po ang bad news. Ngunit, kapag po mayroong bad news, mayroon din pong good news. Ano po ang good news? Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, may karugtong po yun. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Meron pong regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po bang ginagawa natin sa regalo kapag po binibigay sa atin? Hindi po natin ito tinatanggihan. Ang regalo po na pag po binibigay sa atin, ito po ay ating tinatanggap. Ngayon, dahil po mahal tayo ng Panginoon, ayaw po ng Panginoon na mapunta tayo sa apoy po ng impyerno. Gusto po ng Panginoon tayo maligtas, kaya po nagbigay po siya ng regalo. Ngayon, ano po ba yung regalong yon? Sabi po sa Romans 5:8, but God commended His love towards us, in while we were yet sinners, Christ died for us. So si Kristo po yung regalo na sinasabi po. Si Kristo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan. So makikita po natin, tayo po ay makasalanan, tayo po ay nahatulan patungong impyerno. Ngunit dahil mahal po tayo ng Panginoon, may regalo po ang Panginoon binigay. Ano po ang ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Ang regalo po ay ang Panginoong Jesucristo, anak po ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Bagaman mahal po tayo ng Panginoon, binigyan niya po ang kaisa-isa niyang anak, si Jesucristo po. Na kung sino man daw po ang manampalataya, tanggapin siya si Jesucristo bilang sa kanyang tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So inuulit ko po, tayo po ay makasalanan, tayo po ay patungo or nahatulan patungo yung impyerno. Wait, dahil mahal po nga po tayo ng Panginoon, siya po ay nagbigay ng regalo, si Jesus Christ po, na siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan. Ngayon, sabi po sa John 3:16, kung sino man daw po ang tumanggap sa anak ng Panginoon si Jesus o sa regalo binigay ng Panginoon maliligtas. Ang ating pong gagawin lamang ay tayo po ay tanggapin po natin ang Panginoon. Wala po tayong ibang gagawin, wala po tayong ibang way na patungo ng langit sapagkat yun lamang po ang sabi sa Biblia. Sabi po sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi po ng Panginoon, siya lamang ang buhay, ang katotohanan at ang daan. Wala po dong sinabi na gumawa ka ng mabuti para pumunta ng langit. Wala po dong sinabi na sumali ka sa gantong relihiyon para mapunta ng langit. Kayo po, sumali po kayo sa aming relihiyon, sumali po kayo sa kahit anong relihiyon, yun po ang katotohanan, hindi po kayo maliligtas sapagkat wala pong sinabi na hindi po relihiyon ang daan patungo ng langit. Ang sabi po, I am the way. Yun po ay malinaw. I am the way. Si Jesus lamang po ang daan. Ano po ang gagawin natin? Tatanggapin natin po siya. Dahil sino nga po si Jesus? Si Jesus po ang regalo na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, kapag po tinanggap na natin ng Panginoon o tanggapin siya sa ating puso, magiging sa ating mga kasalanan. Sabi po sa John 1:12, meron po sa ating mabubuong relasyon. At yung relasyon po na yon, ang relasyon po ay hindi nawawala. Sapagkat kung mayroon po akong anak na aking pong pinalaya sa aking pamamahay,
lumayas po siya sa aking bahay. Ngunit siya po ay akin pa ring anak. So ibig sabihin po, yung relasyon po o yung relationship po ay hindi po nawawala. Ngayon, kung tinanggap na po natin ang Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, o tinanggap na po siya, kung tinanggap na po natin siya bilang ating Lord and Savior, ano po, hindi na po mawawala yung relasyon na nasa sa atin, ano po. So kapag po, di ba sabi po sa John 3:16 kanina, kapag po tayo tumanggap, tayo po ay patungo sa langit. Opo, totoo po yun. So yung iba po ay nagtataka na, ay ang dali lamang pala pumunta ng langit, tatanggapin mo lamang ang Panginoon. Ngunit tandaan po natin na kahit po tayo ay patungo ng langit, ang Panginoon po ay namamalo. Kasi nga po, mayroon po nabuo sa ating relasyon, tayo po ay naging anak ng Panginoon at ang Panginoon po ay ating naging Ama. So kapag po tayo ay nagkasala, hindi po natin gagawing kumbagay ticket or hindi po natin gagawing dahilan na tayo po ay pasalangit na upang tayo ay gumawa ng kasalanan dahil ang Panginoon po ay namamalo. Hindi po siya yung bababa galing sa langit, bababa sa lupa, kukuha ng pamitpit at papaluin ka, ano po. Hindi po ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon po ay ginagamit po yung mga sinasabi po natin, for example po yung mga kamalasan na nangyayari po sa ating buhay. Kung tunay mo pong tinanggap ang Panginoon sa iyong puso, kung tunay ka pong nagsisi sa iyong mga kasalanan, tinanggap siya bilang Lord and Savior, kung tunay ka po na anak ng Panginoon, ikaw po, kapag po tayo nagkakamali, tayo po ay papaluin ng Panginoon. Ngunit, iba po yung nagkakamali sa namuhay sa kasalanan, ano po. Kapag po nagkakamali, natural na po sa tao na magkamali. Ngunit kapag po tayo namuhay sa kasalanan, yun po yung alam po natin na mali, ngunit atin pa rin pong ginagawa. Ano po, tandaan po natin na kung tuloy na po natin tinanggap ang Panginoon po ay namamalo sa kanyang mga anak. Yun po ay parang isang way po ng pagdidisiplina, ano po. Sapagkat kung ang isang anak po ay nagkamali sa kanyang ama, papaluin po yun ng kanyang ama upang disiplina. Gawin din po sa Panginoon, ano po, papaluin po tayo ng Panginoon kapag po tinanggap natin siya ng buong buo, kapag po tayo na anak, upang tayo po ay disiplina, ano po. So, i-recap lang po ang lahat. Tayo po, sabi po sa Romans 6:23, tayo ay mga makasalanan patungong impyerno. Sabi po sa Romans 6:23, tayo po ay nahatulan patungo nga po sa impyerno. Una-una po tayo po ay makasalanan. Tayo pong lahat ay wala pong nakaabot sa Panginoon sa mga kasalanan. But ano po, tayo po lahat ay nagkasala. Tayo po ay patungong impyerno. Tayo po ay wala pong matuwid kahit isa. So yun po ang una, ano po, yun po ang bad news. Ngunit ang good news nga po, ulitin ko po, ang Panginoon po ay nagbigay ng regalo at yung regalo pong yon ay si Jesus Christ. Ngayon, ano pong gagawin sa regalo? Tatanggapin po natin. Paano po tayo mapunta o paano po tayo maligtas? Ang regalo po ay tatanggapin si Jesus Christ po atin pong tanggapin bilang Lord and Savior at tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at tayo po ay sumunod po sa kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon. Po. Madali lamang po ang pumunta ng langit. Marami po nagsasabi dyan na hindi po tunay, ano po. Ngunit yun po ay kung ayun po, yung aming po nga sinasabi ay nasa Biblia, ano po. Yun po ay wala pong daan patungo sa langit. Wala pong kahit sinong daan patungo sa langit. Ang daan lamang po patungo sa langit ay ang Panginoon. Regalo po siya ng ating Diyos, ano po, si Jesus, na sino man po ang tumanggap sa Kanya ay maliligtas po, ano po. So yun lamang po ang aking ibinabahagi sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Ito po ay hindi po para takutin kayo, ano po. Ito po ay para po magbigay sa inyo ng insight, ano po, na ang kaligtasan po ay wala po sa kahit na sino, wala po sa relihiyon, wala po sa paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan po ay nasa kay Jesus Christ lamang, ano po. So atin pong hanapin siya sa ating buhay, ano po. Hindi po namin kayo ini-encourage na sumali sa aming relihiyon sapagkat hindi nga po yun ang daan patungo ng langit. Ang daan po patungo ng langit, ang tinuturo po namin ay pure word of God lamang po. Ano po, wala pong ibang daan patungo sa kalangitan. Wala pong ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Jesus lamang po. Ano po, salamat po. Ako po si Brother Markel at yun lamang po ang aking sasabihin.